Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel, mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa mga Dabarkads natin. So, kanina, live po na napanood natin ang Itbulaga. Sinalubong tayo ni Maine Mendoza, Aden Kay, and si Arvoni Gabriel kasama syempre sina Miles and Karen Aistrup at si Baby Amber. So, kahit na may heat index tayo mga Kadabarkads, talaga namang sumusugod sa iba't ibang mga barangay itong mga Dabarkads natin na sila Ryan, si Jose Manalo, and Duwali Viola. Andirito po sila kanina sa Barangay 413, Zone 42, Sampaloc, Manila. So, hindi po nila alintana mga Kadabarkads yung kainitan, basta sila ay makapaghatid lamang ng tuwa, saya, at syempre ng tulong sa mga kababayan natin sa lugar na yan. And yung nasugod bahay mga kapatid nga po kanina ay binigyan ni Bossing Vic Soto ng tumataginting po na 60,000 pesos. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa Porinoy, the APAM Invasion. Meron kasi tayong mga nakikita at nababasa sa live chat ng Itbulaga na may ilang mga Dabarkads na gustong-gustong palitan na po etong isang segment na to ng Porinoy. And ang tanong nga nila, ano daw kayang ipapalit dito? So yan po ang dapat ninyong abangan mga Kadabarkads. Kasi ang Itbulaga po, pag gumawa yan ng isang segment, for sure ay magugustuhan at talaga namang kawiwilihan po ng lahat. So abangan nyo yan dahil meron na pong naka-line up na bagong segment ang Itbulaga. Samantalang kanina naman mga Kadabarkads, ginulat po ni Bossing Vic Soto ang buong Dabarkads sa naging announcement niya. Yes po mga Kadabarkads, may panibago po ulit na susugurin ang Itbulaga na lugar. So, saang lugar naman kaya yan? Sabi po ni Bossing Vic Soto, malamig daw. So, saang lugar yan? Wala naman akong alam na ibang malamig kundi Baguio. And pwede rin po sa Tagaytay. Pwede rin po sa isang beach like sa Boracay. Pero malakas ang kutob ng maraming Dabarkads natin na sa Baguio po yan kasi pinaghahanda po ni Bossing Vic Soto ang Dabarkads natin ng sweater. Meron din namang nagsasabi na baka daw sa Switzerland, baka daw sa ibang bansa mag-show. Well, pwede rin mga Kadabarkads. Katulad po ng dating ginagawa po ng Itbulaga, sumusugod sila sa ibang bansa. And pag nangyari po na sa ibang bansa sila mag-show mga Kadabarkads, possible na maraming kababayan natin abroad ang susugod dito sa Itbulaga. Pero kung dito lang yan mga Kadabarkads sa Pilipinas, syempre maraming matutulungan ng mga kababayan natin, lalo na po sa Baguio or sa Tagaytay. Pero kung ako ang tatanungin, possible na sa Baguio po sila susugod mga Kadabarkads. Yan yung dapat nating abangan. Kasi malay nyo, di ba? Sa birthday ni Bossing Vic, mangyayari yan. Kaya abangan natin yan mga Kadabarkads. So, kailan ba yung birthday ni Bossing Vic Soto? April 28, di ba? Kaya abangan nyo po ang malaking announcement, susunod na malaking announcement ni Bossing Vic Soto para po dito. Dahil talaga namang yayanigin na naman ang buong bansa or nationwide sa pasabog na yan mga Kadabarkads. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa katanungan po ng ilang Dabarkads natin kung nasaan daw po itong si Paulo Ballesteros. Wala daw po kasi silang nakita na Paulo Ballesteros sa Itbulaga kanina. So, possible po na si Mama Pau ay nasa work kasi meron siyang another work, bukod po sa Itbulaga, which is itong the Drag Race Philippines. Nung nakaraan nga po, binalita po ng isang article ang tungkol dito. Sabi po niyan dito, Drag Race Philippines brought excitement to fans on Saturday with a photo of actor and host Paulo Ballesteros posing on the set of the reality show. Ayan, may trabaho po Paulo Ballesteros. Ballesteros, known as Mama Pau in the drag community,
is the host and main judge of Drag Race Philippines. First 3 seasons. Ayan mga Kadaber Cats. Yun po ang dahilan kung bakit hindi natin madalas makikita si Mama Pau. Katunayan po niyan mga Kadaber Cats, kahapon nag-share po ang kanyang kapatid ng video na kung saan bawal nga daw pong malate si Paolo Ballesteros, and habang papalabas nga po ng bahay si Paolo Ballesteros, hawak-hawak niya po yung babasahin niya pong script. So ibig sabihin nito, ongoing po no yung trabaho nitong si Paolo Ballesteros dito po sa Drag Race Philippines. May nag-comment nga po dito na isang netizen sa video na shoot for Drag Race Philippines. So ayan, yan po yung dahilan mga Kadaber Cats kung bakit wala po si Paolo Ballesteros sa Eat Bulaga. Samantalang next topic naman tayo mga Kadaber Cats, plinex po nitong si Miss Juliana Santos ang napaka-sweet na picture nila ni Mr. Ryan Agoncillo sa kanyang Instagram account. Ayan po mga Kadaber Cats. Sabi nga po ni Julian, isang intimate na gabi na punong-puno ng masasarap na pagkain, kwentuhan at masasayang memories. This is what love looks and tastes like. So ayan mga Kadaber Cats, napaka-sweet nila no? Kahit ilang taon na po silang kasal, mag-asawa, grabe ang sweetness nila. Hindi po kumukupas. Next topic naman mga Kadaber Cats, gusto ko lamang pong i-share sa inyo itong binitawang salita po ni Bossing Vic Soto para po sa mga bumabatikos at nangungutya sa kanyang anak. Ayon po dito sa inilabas ng isang news, nagsalita na si Bossing Vic Soto tungkol sa pambabash na natatanggap ng kanyang anak na si Bibi Tali sa social media. Sabi po ni Bossing Vic, ang importante naman higit na nakararami yung napapasaya ni Tali. Napapasmile niya sa araw-araw sa tuwing magpo-post ang kanyang nanay. Tapos yung mga ilan na hindi natutuwa, hindi ko na lang pinapansin. Yun, pinapasa Diyos ko na lang yun. So, ayan po ang matinding statement ni Bossing Vic Soto sa mga bumabatikos sa kanyang pamilya, lalo na kay Baby Tali. So, yung mga bashers na yan, mga Kadaber Cats, talagang hindi na dapat yan pinapansin kasi wala namang magandang sasabihin yan, kundi pa na ipang babash lamang. Kasi hanggang dun lang po yung kaya po nilang gawin. Kaya si Bossing Vic Soto, dahil siya po ay malawak ang isipan, pinagpapasa Diyos na lamang at hindi niya po pinapansin, hindi niya po pinapatulan ang mga panglalait na yan tungkol sa kanyang anak. Kasi hanggang doon lang naman po yung mga bashers na yan. Wala naman yung kayang gawin, kundi mang bash tapos nagtatago sa dummy account. So sa mga susunod na araw, baka sila naman ang makasuhan ng cyber libel ni Bossing Vic Soto. So natural, dapat lang para magtanda yung mga bashers na yan at hindi po tularan ng iba pa. No? So anong sa inyo dito mga Kadaber Cats? Please comment down below.